David Chen, ang lalaking walang katulad. Kabanata 351. Bahagyang kumunat ang noo ni David nang makita ang tagpong ito, ano ito? Sa sandaling ito, ang katawan ni Yeyong ay naglalabas ng mas malakas na aura kaysa kay Ye Fengchun. David, mag-ingat, siya ang gintong kampana. Nakita ni Gulinger ang ginintoang bellhood na ginagamit ni Yeyong, at agad na sumigaw kay David sa gulat. Tumawa ng malakas si Yeyong, anak, ngayon ay hahayaan kitang matikman ang kapangyarihan ng gintong bellhood. Kahit na may kapangyarihan kang pumutok ng bato, hindi mo ako mahawakan. Talaga. Tapos gusto ko talagang subukan. Pagkatapos magsalita ni David, sinuntok niya ng isang suntok ang dibdib ni Yeyong. Na hindi umiwas si Yeyong, tumingin kay David na may kaunting panghahamak sa mukha. Kumabog. Pagkatapos ng malinaw na tunog na parang tunog ng kampana, hindi gumalaw si Yeyong, ngunit naramdaman ni David na namamanhid ang kanyang braso. Hahaha, hahaha. Si Yeyong ay tumawa ng mayabang, ang kanyang mga mata ay puno ng provokasyon. Nang makita ito, bahagyang itinaas ni David ang gilid ng kanyang bibig, nakakatuwa, pagkatapos ay subukan ang aking suntok. Pagkatapos magsalita ni David, ang espiritual na kapangyarihan sa kanyang katawan ay nagsimulang tumakbo ng marahas, at pagkatapos ay lahat ay nagtagpo sa kamao ni David. Sa oras na ito, nagsimula na ring magbuga ng mahinang liwanag ang kamao ni David. Sa huli, ang liwanag ay naging tulad ng isang nakasisilaw na maliit na araw, at ang taong nagsindi nito ay hindi nang ahas na tumingin dito ng diretso. Ang ngiti sa mukha ni Yeyong ay agad na natigil, at hindi sinasadyang lumawak ang kanyang bibig, ito. Ano ito? Hindi siya sinagot ni David, bagkus ay sumuntok siya. Boom! Matapos ang isang malakas na tunog, nawala ang liwanag sa kamao ni David. Muli siyang tumingin kay Yeyong, nakatayo siya doon na hindi gumagalaw, ang mahinang liwanag sa kanyang katawan ay unti-unting nawala, at ang buong tao ay parang isang papel. Kapatid. Ang dalawang lalaki mula sa Iron Gate Pavilion na sumunod kay Yeyong ay nagmamadaling pasulong at mahinang tinawag si Yeyong. Puff! Biglang bumulwak si Yeyong ng isang bibig ng dugo. Ang dugo ay hinaluan ng mga pira-piraso ng mga panloob na organo, na lahat ay na-spray out. Puff! Ang malaking katawan ni Yeyong ay bumagsak ng husto sa lupa, dilat ang kanyang mga mata, at hindi na siya humihinga. Nang makita ito ng dalawang tao mula sa Iron Gate Pavilion, tumalikod sila at tumakbo palayo sa takot, hindi nang ahas na manatili ng isa pang sandali. Matagal ding natigilan si Gulinger bago siya nakapag-react, at sumili ang gulat sa kanyang mukha, ikaw. Paano mo siya napatay? Ngumiti si David at sinabing, hindi mo ba sinabi sa akin na patayin ko siya? Bakit gusto mo ng manloko ngayon? Nako, galit ang sinabi ko, bakit mo talaga siya pinatay? Mukhang natarante si Gulinger, humakbang pasulong at hinaila si David pataas at sinabing, Tara na, natatakot akong maghayganti ang mga tao sa Iron Gate Pavilion. Ito ay nawala. Hinaila ni Gulinger si David, at hindi pa tapos ang pagkain. Hindi pa tayo kumakain, nagugutom na ako. Nakaupo sa kotse, tinanong ni David si Gulinger na mukhang nataranta. Pumunta ka sa tinitirhan ko, ipagluto kita ng pansit, masyado kang walang ingat, pinatay mo talaga yang Yeyong na yan. Napabuntong hininga si Gulinger. Hiningi mo pa rin akong patayin ito, wala akong pakialam sa iba. Walang pakialam na sabi ni David. Ikaw, namumula sa galit ang mukha ni Gulinger, ngunit hindi niya ito mapabulaanan. Inihatid ni Gulinger si David sa isang komunidad, at pagkatapos ay dinala si David sa kanyang tinitirhan. Ang lugar kung saan nakatira si Gulinger ay napakaliit, ito ay isang silid tulugan at isang silid tulugan, at ito ay inuupahan pa rin. Bagamat maliit ang lugar, ito ay napakalinis, at sa pagpasok mo pa lang sa pinto, may ganoong klase ng halimuyak na kakaiba sa mga babae. Maupo ka muna, aalamin ko kung may makakain pa sa bahay. Pagka-uwi ni Gulinger, nagsimula siyang maghanda para sa pagluluto. Naina si David sa sala at tumingin kay Gulinger na abala sa kusina. Kakaiba ang naramdaman ni David. Sa pagkakakilanlan ni Gulinger, paano siya makakapag-upa ng bahay ng mag-isa? Kahit ayaw mong umasa sa relasyon ng pamilya mo, laging may bahay ang pamilya mo, di ba? Talagang imposibleng bumili ng mas malaki at mas komportableng bahay, at palaging may ganoong uri ng lakas.
Dapat mong malaman na si Gwen Tian ay gumastos ng maraming pera sa maliit na patio sa Horrendel, kasama ang mga antik sa bahay, kahit sino. Sapat na para gumastos itong si Gullinger. Kabanata 352. Hindi nagtagal, nagluto si Gullinger ng pansit at nagprito ng 2 ulam at inihain ang mga ito. Naamoy ni David ang amoy, at biglang tumaas ang kanyang gana. Hindi ko akalain na hindi ganoon kagaling ang kung fu mo, pero masarap ang pagluluto. Pagkatapos kumain ng 2 kagat si David, pinuri niya si Gullinger. Ngunit ang mukha ni Gullinger ay naging malamig, hindi ka maaaring mag-kung fu, ako ang kampyon ng aming grupo. Okay, ang galing ng kung fu mo. Natahimik si David saglit, ngunit siya pa rin ang kampyon pagkatapos ng 2 sandaling ito. Hindi niya alam kung gaano karaming tubig ang laman nito. Siguradong si Li Shui ang tumingin sa matandang mukha at hinayaan ito. Pinandilatan ni Gullinger si David, ngunit pagkatapos ay sinabing nagtataka, talagang hindi ko nakita na ang iyong kung fu ay napakalakas, kanino mo ito natutunan? Kalokohan, maaari ko bang sirain ang pamilya Wei kung hindi ako malakas? Agad na sinabi ni David na may pagmamalaki, ako ay nagtuturo sa sarili, na may mahusay na talento, wala akong magagawa. Cut! Binigyan ni Gullinger si David ng isang blankong tingin, hindi siya naniniwala sa sinabi ng talento ni David. Hindi ba lahat ng tao sa iyong kapitolyo ng probinsya ay minamaliit ka ng mga detective? Kakaibang tanong ni David. Ang mga salita ni David ay parang isang karayom na tinusok sa masakit na lugar ni Gullinger, at biglang sinabi ni Gullinger na may mababang mukha, ang kabisera ng probinsya ay puno ng martial arts, mayroong mga martial arts hall sa lahat ng dako, at mayroong higit sa maraming mga martial arts na pamilya. Halika, mas marami ang pamilya ng martial daw, kaya mas marami pang alitan. Hindi natin ito kayang pamahalaan, at kung minsan, hindi natin ito makontrol. Ang mga Martial Dao clans na ito ay lahat ay mayroong Martial Dao Alliance, at ang mga hindi pagkakaunawaan sa pagitan ng Martial Dao clan ay napagpasyahan din ng Martial Dao Alliance. O pumagitna. Ang mga salita ni Gullinger ay biglang naging interesado kay David, Martial Arts Alliance. Mayroon bang ganoon sa kabisera ng probinsya? Dati, ordinaryong tao lang si David, at hindi niya talaga makontak ang mga ito, kaya normal lang na hindi alam ang tungkol sa Martial Arts Alliance. Siyempre, ang Martial Arts Alliance ay binubuo ng 4 na pangunahing pamilya ng martial arts sa kabisera ng probinsya, upang pigilan ang isa't isa, at harapin ang mga hamon ng mga martial artist mula sa ibang mga lugar. Sino ang 4 na martial arts na ito? Patuloy na tanong ni David. Ang pamilyang Jiang, ang pamilyang Wu, ang pamilya ng Sun, at ang isang Chifeng Tang. Sagot ni Gullinger. Chifeng Tang. Bakit may gang dyan? Lalong naging curious si David. Bagaman ang Chifeng Hall na ito ay hindi umuunlad sa loob ng mahabang panahon, ang lakas nito ay napakalakas, lalo na ang kanilang Hallmaster na si Chifeng, narinig ko na malapit na niyang maabot ang lakas ng isang Master of Internal Strength. Huwag mong tingnan itong si Chifeng ay isang babae, ngunit siya ay malupit at walang awa. Sa maikling panahon, ang Chifeng Tang ay nabuo at may lugar sa Martial Arts Alliance, ngunit ang Chifeng na ito ay hindi kailanman nakagawa ng anumang bagay na makakasakit sa mundo. Sabi ni Gullinger, bumungad sa kanyang mga mata ang kaunting paghanga. Tila labis niyang hinangaan ang Chifeng na ito. Kung pag-uusapan, ang Chifeng na ito ay isang bayani pa rin sa middle school ng kababaihan. Bahagyang ngumiti si David, ngunit hinangaan din ni David ang ganitong uri ng babaeng lalaki mula sa kaibuturan ng kanyang puso. Siyempre, maraming tao sa kabisera ng probinsya ang tumutukoy kay Chifeng bilang isang babaeng bodhisattva, at maraming mayaman at makapangyarihang mga anak at kapatid na lalaki ang gumagamit ng kanilang kapangyarihan upang mangapi ang iba. Hanggat nakakaharap nila si Chifeng, sila ay masunurin at tapat, at walang sino man ang manggahas na guluhin sila. Ilang beses na siyang tinuruan nitong si Chifeng. Dahil dito, magkaaway ang pamilya ni na Chifeng Tang at Jiang. Sabi ni Gullinger, biglang lumiwanag ang kanyang mga mata, kung kilala mo itong si Chifeng, baka may pag-asa ang buhay mo. Hanggat lumapit si Chifeng, kung gusto ka ng pamilyang Jiang na patayin, kailangan mong timbangin ito. Ayaw mo ba akong patayin ng pamilya Jiang? Paano ko sasabihin na isa rin akong mamamatay tao at nilipol ang buong pamilya Wei?
Tumingin si David kay Gullinger na may mapaglarong mukha at nagtanong. Siyempre ayoko. Kung mamamatay ka, malulungkot si Sonia. Ayokong nakikitang malungkot ang matalik kong kaibigan, at dapat mapahamak ang pamilya Wei. Si Gullinger ay nasa kanyang sariling tahanan, kaya wala siyang pag-aalinlangan at naglakas loob na magsabi ng anuman. Hahaha, hindi mo kailangan ng chipeng na iyon, hindi ganoon kadali para sa pamilyang Jiang na patayin ako. Tumawa si David, ngunit hindi niya kinuha ang pamilya Jiang sa kanyang puso. Kabanata 353. Ang kabisera ng probinsya, ang pamilyang Jiang. Nakaupo si Jiang Zhengchong sa sofa na may tuwalya sa ulo. Ang suntok ng pagkawala ng kanyang anak na babae ay nagbigay sa kanya ng sakit ng ulo ngayon. Tatay, bumalik na si Li Shuyi. Lumakad si Jiang Wenji kay Jiang Zhengchong at sinabing, may nagdala ba? Bahagyang ipinikit ni Jiang Zhengchong ang kanyang mga mata, ngunit hindi ito binuksan. Hindi. Umiling si Jiang Wenji. Dahil walang silbi ang Guardian Pavilion, tayo na mismo ang gumawa. Si David ba ay nasa Horendel pa rin? Tanong ni Jiang Zhengchong. Hindi na. Sagot ni Jiang Wenji. Ano? Biglang iminulat ni Jiang Zhengchong ang kanyang mga mata at itinapon ang tuwalya sa kanyang noo, tumakas ba ang batang iyon? Hinayaan ba siya ni Li Shuyi ng kusa? Kung oo, hindi ko siya mapapatawad. Tay, wala sa Horendel ang batang iyon, pero hindi naman siguro siya tumakas. Malaki ang posibilidad na dumating siya sa kabisera ng probinsya. Nang bumalik si Li Shuyi, walang Gullinger sa kanyang tabi, kaya hinala ko na hinayaan ni Li Shuyi na si Gullinger na iyon ay tahimik na isama ang bata. Pumunta si David sa kabisera ng probinsya dahil ayaw niyang gawin ito ng pamilya Jiang natin. Maingat na pinag-aralan ni Jiang Wenji. Hoy! Patayin mo ako para mabayaran ang mga utang ko at mabayaran ang mga utang ko, walang gustong pigilan ako, may-ari lang siya ng pavilion, at gusto pa niyang pigilan ang pamilya ko ni Jiang. Galit na sinabi ni Jiang Zhengchong, Wenji, magpadala ka agad ng isang tao para arestuhin ako. Manatili sa Gullinger at tanungin siya kung alam niya kung nasaan si David. Ako na ang mag-aayos ngayon. Natapos magsalita si Jiang Wenji, handang tumalikod at umalis. Sandali lang, kumusta na ngayon ang mga ari-arian ng pamilya Wei? May nakagawa na ba? Pinigilan ni Jiang Zhengchong si Jiang Wenji at nagtanong. Hindi pa, pero marami ng pamilya na handang lumipat, at maraming partner sa Wei family ang tumigil sa pakikipagtulungan. Bilang karagdagan, maraming mga senior executive ng kumpanya ang nagsisimulang magpanik, at tila naghahanap sila ng paraan upang makalabas. Sabi ni Jiang Wenji na may pag-aalalang tingin. Ang isang malaking pamilya ng negosyo, nang walang mga tao, ay malapit ng magwasak. Nagpapalabas ka ng hangin at sinabi na ang lahat ng mga ari-arian ng pamilya Wei ay kinuha na ng pamilya Jiang. Kung ano ang dati at ngayon, hindi na magbabago, patatagin mo na ang puso ng mga tao. Napabuntong hininga na sabi ni Jiang Zhengchong. Bagamat malakas ang pamilya Jiang, isa itong pamilyang martial daw, at wala silang karanasan sa mga operasyon ng negosyo. Naiintindihan ko. Tumango si Jiang Wenji. Muling nahiga si Jiang Zhengchong sa sofa, at pagkatapos ay iwinagayway ang kanyang kamay para paalisin si Jiang Wenji. Hindi nagtagal pagkaalis ni Jiang Wenji, pumasok ang kasambahay ng pamilya Jiang. Nang makitang nagpapahinga si Jiang Zhengchong, nag-alinlangan siya sandali, ngunit sa wakas ay hindi nang ahas na gambolain si Jiang Zhengchong. Ngunit nang tatalikod na ang kasambahay at lalabas, sinabi ni Jiang Zhengchong, Kuya Liu, ano ang problema? Nakapikit pa rin si Jiang Zhengchong, ngunit alam niya kung sino ang pumasok. Guru, nandito na si Master Bo Huo mula sa Southwest Xuanyu Valley. Magalang na sabi ni Butler Liu. Ano? Tumalon si Jiang Zhengchong mula sa sofa, at ang tuwalya sa kanyang noo ay nahulog sa lupa, bilasan mo at yayain si Master Bo Huo. Hindi, pupuntahan kita ng personal, magpalit ka ng damit. Hinimok ni Jiang Zhengchong ang kasambahay na may pag-aalala sa mukha. Sa sobrang takot ng kasambahay ay dali-dali niyang pinulot ang mga damit at isinuot kay Jiang Zhengchong, pagkatapos ay sumunod sa likod ni Jiang Zhengchong at nagmamadaling lumabas ng silid. Sa oras na ito, sa labas ng Jiang Family Villa, tahimik na nakatayo ang isang matandang lalaki na may istilong diwata at buto. Master Bo Huo, nagkasala ka at hinayaan ka ng mga lingkod na maghintay sa labas.
Nakakahiya lang, paparusahan ko sila ng matinding. Nang makita ni Jiang Zhengchong si Master Buhuo, agad niya itong binati ng may paggalang. Si Jiang Gong ay magalang, walang masama sa alipin, bakit kailangan pa siyang parusahan? Mahina nang umiti si Master Buhuo at sinabi ng hindi maarap na tingin. Kabanata 354. Ang lahat ay hindi nalilito ng Master, ang Master ay mabilis na nag-imbita. Si Jiang Zhengchong ay gumawa ng isang nakakaakit na kilos at inimbitahan si Master Buhuo. Nang pumasok si Master Buhuo sa sala, si Jiang Zhengchong ay talagang nagbuhos ng tsaa at tubig, at siya ay lubos na gumagalang sa Master Buhuo na iyon. Tumango si Master Buhuo, lubos na nasisiyahan sa saloobin ni Jiang Zhengchong. Master Buhuo, hindi ko alam kung pumunta ka dito sa pagkakataong ito, maaari bang magkaroon ng paliwanag si Master Chenggo? Pansamantalang tanong ni Jiang Zhengchong. Hahaha, tungkol sa usapin ni Duke Jiang, sinabi na sa akin ng may-ari ng lambak na personal akong pumunta dito sa pagkakataong ito, at sinadya kong pinino ang tabletang nabubuhay para kay Duke Jiang upang matiyak na si Duke Jiang ay higit sa 100 taon. Luma. Tumawa si Master Buhuo. Maraming salamat Master Buho, pagod na pagod ka na, mabuti pang magpahinga ka muna. Iniutos ko na ang paghahanda ng mga panggamot na materyales para sa panggamot na tableta, at dapat itong maging handa sa susunod na 2 araw. Tuwang-tuwang sabi ni Jiang Zhengchong. Tumango si Master Buho, tumayo upang magpahinga, ngunit gumawa lamang ng 2 hakbang, biglang tumingin pabalik kay Jiang Zhengchong, hindi ko alam kung alam ni Jiang Gong ang aking mga kagustuhan. Alam ko, ang mga kagustuhan ni Master Buhuo, naiintindihan ko, inihanda ko na ito para kay Master Buhuo. Paulit-ulit na tumango si Jiang Zhengchong. Hahaha, ayos lang. Si Master Buhuo ay dinala upang magpahinga, at si Jiang Zhengchong ay tumingin sa kasambahay at sinabi, Older Liu, pumunta at ipadala ang batang babae na iyong ni-recruit kay Master Buhuo, mayroong 2 babae araw-araw, huwag kalimutan, at siguraduhin na ang lahat ay isang birhen. Katawan. Nakuha mo, Ginoo. Tumango ang mayordomo at umalis na. Ang tahanan ni Gulinger. Si David ay nagpapahinga sa sofa, at si Gulinger ay lumabas upang salubungin si Li Shui. Kung paano ito haharapin ni David, walang nakakatiyak ngayon, ngunit ayaw ni Gulinger na ibigay si David sa pamilya Jiang. Nang nakahiga na si David at nagpapahinga, biglang tumunog ang pinto, at may humawak sa susi para mabuksan ang pinto. Naisip ni David na nakabalik na si Gulinger, kaya wala siyang pakialam. Pero sino ang nakakaalam na pagkabukas ng pinto ay pumasok ang isang lalaking nasa 20s na nakasuot ng salamin. Nang makita ng bata si David na nakahiga sa sofa, natigilan siya, sino ka? Bakit ka nandito? Nagtatakang tumingin ang bata kay David at nagtanong. Medyo nagpanik din si David. Akala niya ang bata ay nobyo ni Gulinger, at nagmamadaling sinabi, magpapahinga lang ako saglit dito, wala nang iba. Laki kang tao, nagpapahinga ka sa kwarto ng kapatid ko, at wala kang ibang sinasabi. Paano ka nakapasok? Sinasabi ko sa iyo, ang aking kapatid na babae ay isang detective. Kung maglakas loob kang pumasok sa bahay niya, papatayin ka niya. Binyantaan ng bata si David, dinampot ang walis sa tabi niya, at mapagbantay na tumingin kay David. Nang marinig ito ni David, ito pala ay nakababatang kapatid ni Gulinger, at siya ay gumaan kaagad, habang tinitingnan ang kaba na hitsura ng bata, hindi niya maiwasang mapangiti, ikaw ang nakababatang kapatid ni Gulinger. Ibinalik ako ng ate mo, may gagawin siya, hintayin ko siya sa bahay. Hindi mo kailangang kabahan, hindi ako masamang tao, Lolo Mugu Wentian, magkakilala rin tayo. Nang makita ng bata na kilala ni David maging ang kanyang lolo, halatang hindi siya magnanakaw, kaya ibinaba niya ang walis at niluwagan ang kanyang pagbabantay. Boyfriend ka ba ng kapatid ko? Sumulyap ang bata kay David, matagal nang hinihiling sa aking kapatid na humanap ng kasintahan sa bahay, ngunit hindi siya pumayag. Matagal na pala itong palihim na naghahanap. Ano ang iyong pangalan? Anong ginagawa mo, may pera ka ba? Tanong ng bata kay David na parang sinisiyasat niya ang pagpaparehistro ng sambahayan. Saglit na natigilan si David, sinusubukang ipaliwanag ng malinaw na hindi siya ang nobyo ni Gulinger, ngunit sa oras na ito ay nakabalik na si Gulinger. Gufang, anong ginagawa mo ulit dito?
Tumingin si Gullinger sa kanyang nakababatang kapatid at sinabing may malungkot na ekspresyon. Kabanata 355. Ate, bakit hindi mo sabihin kapag nakahanap ka na ng boyfriend para mabigyan kita ng payo at payo? Ang makitang nakasuot ng ordinaryong damit ang lalaki, hindi siya mukhang mayaman. Sumulyap si Gufeng kay David, at pagkatapos ay sinabing may paghamak. Namula si Gullinger at sinigawan si Gufeng, tumahimik ka, kaibigan ko ito, hindi ko boyfriend, huwag kang magsalita ng walang kaparerekon. Ibaba mo, hindi mo boyfriend, paano mo iuuwi? Binigyan ni Gufeng ng puting tingin si Gullinger, pumasok ako sa bahay mo, pero labag sa loob mo, paano mo papasukin ang mga ordinaryong kaibigan, wala akong pakialam kung boyfriend mo siya o hindi, pinahiram mo muna ako ng pera. Para gumastos, wala na akong pera. Hindi rin ako. Ilang beses ka nang nanghiram ng pera sa akin. Direktang umiling si Gullinger. Ate, kapag hindi mo ako pinahiram ng pera, sasabihin ko sa pamilya na may boyfriend ka na. Sinabi ni Gufeng, kinuha pa niya ang kanyang mobile phone at kinuha na ng ilang larawan si David, pagkatapos ay buong pagmamalaking sinabi, gusto kong hayaan ang lahat ng miyembro ng pamilya na magbigay sa iyo ng payo at makita kung ano ang kalagayan ng iyong kasintahan. Delete the photo for me, sabi ko hindi ko siya boyfriend, ordinary friend lang. Gustong kunin ni Gullinger ang mobile phone ni Gufeng, ngunit hindi ito ibinigay ni Gufeng sa kanya. Hinahabol siya ni ate at kuya sa kwarto. Napatingin si David sa gilid na may matinding inggit sa mukha. Naiisip niya minsan na kung magkakaroon siya ng mga lalaki at babae, tiyak na i-spoil niya ang mga ito. Okay, tinanggal mo ang litrato, bibigyan kita ng pera, sabihin mo sa akin, magkano ang magagastos sa oras na ito. Huminga si Gullinger at sinabi kay Gufeng. Sa katunayan, sa lakas ni Gullinger, napakadaling kunin ang mobile phone mula sa kamay ni Gufeng. Paano rin magsasanay si Gullinger? Kaya lang, ayaw talagang gawin ni Gullinger ang anumang bagay sa kanyang kapatid. Bahagyang ngumiti si Gufeng, hindi gaanong, gusto ko ng 100,000. Magkano? 100,000. Biglang napabulala si Gullinger, alam mo ba kung magkano ang sweldo ko kada buwan? Maglakas loob ka bang humingi ng 100,000? Hindi ko. Kung wala ka nito, kaya ng bayaw ko. Natapos magsalita si Gufeng, tumingin kay David at sinabing, bro-in-law, may pera ka ba? Pahiram muna ako ng 100,000. Kung hindi ako makabayad, kukunin ko na ang dote na ibinigay mo sa kapatid ko. Bumaluktot sa loob. Nang marinig ito ni David ay agad siyang tumawa. Pakiramdam niya ay medyo nakakatawa ang nakababatang kapatid ni Gullinger. Meron ako nito, buksan ang code ng resibo ng mobile phone, at i-scan ko ito para sa iyo. Inilabas ni David ang kanyang cellphone, huwag mong hiramin, ibibigay ko sa iyo. Dahil sa relasyon ni na David at Guwentian, ang pagbibigay sa kanyang apo ng 100,000 ay walang halaga. Talaga. Natigilan si Gufeng. Siyempre. Tiningnan ni David si Gufeng gamit ang kanyang mobile phone, hindi ako kulang sa 100,000. Para sa kasalukuyang David, ang 100,000 ay talagang ambon. Sa pagtingin sa balanse sa mobile phone ni David, si Gufeng ay agad na natigilan, at mabilis na niyakap si David ng tuwang-tuwa, bro-in-law, ikaw ang aking bayaw. Kung ang kapatid ko ay magpalit ng kanyang kasintahan sa hinaharap, makikilala ko siya at ikaw din. Itong hipag. Tumingin si Gullinger kay Gufeng na may namumulang mukha, at pagkatapos ay sinabi kay David, David, huwag mo siyang bigyan ng pera, alam niya kung paano gumastos ng pera kahit saan. Gayunpaman, inilipat pa rin ni David ang 100,000 sa Gufeng, na sumire sa musika ni Gufeng. Bro-in-law, mag-iwan tayo ng contact information, at ihahatid kita sa labas para uminom sa gabi. Pamilyar ako sa iyo sa kabisera ng probinsya, at pagdating sa aking sinaunang estilo, walang nakakakilala sa akin. Idinagdag ni Gufeng ang contact information ni David at tuwang-tuwa na tumakbo palayo. Walang magawang nakaupo si Gullinger sa sofa, at tumingin kay David na may kaunting reklamo, sino ang humiling sa iyo na bigyan siya ng pera? 100,000 yuan, hindi gaanong pera. Nakangiting sabi ni David. Magpapakatanga ang lalaking ito kapag nakakuha siya ng pera. Kaya naman kontrolado siya ng mga magulang ko at hindi siya binibigyan ng pera.
Bumantong hininga si Gullinger, ngunit pagkatapos ay tumingin kay David, ibabalik ko sa iyo ang $100,000, sana ay huwag magsalita ng walang kaparerekan ang taong ito sa labas. Kabanata 356. Nag-aalala ngayon si Gullinger na nagsasalita si Gufang na walang kaparerekan, na sinasabing boyfriend niya si David. Kung ipapasa ito sa tenga ni Sonia, paano niya makikita si Sonia, nakakahiya naman. Hindi mo na kailangang bayaran iyon. Ang $100,000 ang gagamitin kong pera para makakain at makapagpahinga ako sa bahay mo. Hindi ako makakain at matutulog sa bahay mo nang walang bayad. Pagkatapos magsalita ni David, dumampot siya ng mansanas at kinain ito. Sa bahay ka pa ba matutulog? Binigyan ni Gullinger si David ng isang blankong tingin at nagpatuloy, nakipag-usap lang ako sa may-ari ng pavilion at hindi muna kita ibibigay sa pamilya Jiang sa ngayon, ngunit ngayon ay tiyak na naghahanap ang pamilya Jiang kung saan-saan. Ikaw, hahanap ako ng isang maliit na hotel na pansamantalang matutuluyan mo, at pagkatapos ay hahanap ako ng pagkakataon para makilala mo ang chifeng na iyon, baka maligtas ka. Natahimik si David saglit, nang makitang sinusubukan siyang iligtas ni Gullinger, ngunit medyo naantig din nito si David. Sa tingin ko sa lakas ng pamilya Jiang, mahahanap ka sa kahit saang hotel na tinitirhan mo. Mas mabuting ligtas dito kasama ka. Bahagyang ngumiti si David. Tumingin si Gullinger kay David na may hitsura ng pagbabantay, wala ka bang gustong gawin sa akin? Sinasabi ko sa iyo, hindi ako magsisisi sa aking kaibigan. Kung talagang maglakas loob kang hawakan ako, sasabihin ko kay Sonia. Si David ay mukhang walang magawa, masyado kang mag-isip, si Sonia lang ang nasa puso ko, kaya wala akong gagawin sa iyo, huwag kang mag-alala. Kung gayon maaari kang manatili sa sofa pansamantala. Pagkatapos magsalita ni Gullinger, bumalik siya sa kanyang silid para magpalit ng damit. Sa gabi, inihanda ni Gullinger ang pagkain at kumain kasama si David. Sa sandaling ito, dumating ang sinaunang estilo. Ano nga ulit ang ginagawa mo dito? Kumunat ang noo ni Gullinger nang makita niya si Gufang. Napakabango. Tiningnan ni Gufang ang pagkain sa mesa, at hindi magalang. Kinuha niya ang mangkok at chopstick at nagsimulang kumain. Pagkain. Magkasama ba ang ordinaryong magkaibigan sa gabi? Isara mo yung mabahong bibig mo, ordinaryong magkaibigan lang kami ni David. Binigyan ni Gullinger si Gufang ng isang mabangis na tingin. Pagkatapos kumain, nagbunot ng ngipin si Gufang at sinabi kay David, bro-in-law, isasama kita sa paglalaro sa gabi, at ipaalam sa iyo ang aking mga kaibigan. Kung mayroon kang gagawin sa kabisera ng probinsya sa hinaharap, magsabi ka lang. Papayag na sana si David, ngunit direktang sinabi ni Gullinger, hindi, bawal siyang pumunta kahit saan. Ate, hindi ka pa kasal, bakit ang higpit mo? Isang tigre na tulad mo, mag-ingat na walang may gusto sa iyo. Inilabas ni Gufang ang kanyang dila. Natalo kita hanggang sa mamatay. Kung galit si Gullinger, lalabanan niya si Gufang, at nagtatago si Gufang sa likod ni David. Aalis ako saglit, ayos lang. Alam ni David na natatakot si Gullinger na makilala siya ng pamilya Jiang. Nang makitang handang lumabas si David, hindi siya pinigilan ni Gullinger. Pagkababa, si David ay sumakay sa kotse ni Gufeng, isang BMW na hindi niya alam kung ilang kamay ang mayroon siya, ngunit si Gufeng ay nasa sabik na magmaneho. Sa daan, sinundo ni Gufeng ang isang babae. Tumambad sa labas ang balingkinitan at malaking tulak ng dalaga. Napaka-reveal niya at napaka-enchantly ng pananamit. Sa unang tingin, hindi siya mukhang isang babae mula sa isang ordinaryong pamilya. Pagkasakay ng dalaga sa kotse, sinulyapan niya si David sa backseat, nakataas ang kilay at sinabing, "Gwapo, anong pangalan mo?" "Ang pangalan ko ay Lily, interesado ka bang pag-usapan ito ng masinsinan?" Habang nagsasalita si Lily, iniunat niya ang kanyang kamay at hinawakan ang mukha ni David, ngunit naiwasan siya ni David at umiwas. "Ha. Medyo mahiyain, di ba lugar?" Humajejek si Lily. "Huwag kang katawa-tawa, ito ang aking bayaw." Pinandilatan ni Gufang ang batang babae, at pagkatapos ay sinundan si David ng nahihiyang ekspresyon, "Bro-in-law, Lily, ganito siya, mahilig siyang magbiro, huwag na." Ngumiti si David at nagtanong, "Girlfriend mo?" "Ah." Ngumuso si Gufang, ngunit hindi sinagot ng malinaw ang tanong ni David.
Kabanata 357. Ngunit nang marinig ito ni Lily, agad siyang huminto, "Gufeng, balimatard ka? Hindi mo kasintahan ang nanay ko, at saka hindi mo ako kayang suportahan, napakakuripot ng mga magulang mo, hindi ka nila bibigyan ng kahit isang sentimo. Ikaw, gusto mo pang humanap ng girlfriend." Ang mga salita ni Lily ay nagpahiya kay Gufeng, ngunit hindi niya alam kung paano ito pabulaanan. Tumingin si David sa sinaunang estilo at walang magawang ngumiti, sa wakas ay alam niya kung bakit hindi siya binibigyan ng pera ng kanyang mga magulang. Hindi nagtagal, dumating si David at ang iba pa sa isang bar ng Phoenix. Mayroong hindi mabilang na mga luxury car na nakaparada sa harap ng bar, at ang mga anti-gang BMW na kotse na ito ay maaari lamang ilagay sa malayo sa sulok. Bro-in-law, ito ang pinakamagandang bar sa Kapitolyo ng probinsya. Dadalhin kita dito sa napakagandang estilo. Matapos maitabi ni Gufeng ang sasakyan, tuwang-tuwang sinabi niya kay David. "Huwag mo akong tawaging bayaw, hindi mo ako bayaw, tawagin mo na lang akong Kuya Chen." Nakita ni David na ang sinaunang estilong ito ay masyadong malapit sa isang bayaw, at nadaman niya na mas mabuti para sa kanya na paalalahanan siya. Anong klaseng lipunan ito, at napaka-feudal pa rin. Hindi ba ikaw ang bayaw ko sooner or later? Advance pa lang ako, wag kang masyadong feudal, pasok ka dali. Walang pakialam si Gufeng at kinaladkad si David papasok sa bar. "Gufeng, lumabas ba ang anak mo para kumuha ng pera at pumunta sa ganoong lugar para maglaro?" Pagkapasok ni Lily sa bar, sinundan niya ang sinaunang estilo na may mapaglarong hitsura sa kanyang mukha. "Hindi ko nahanap ang pera, pero ang bayaw ko ang nakahanap. Hayaan mong sabihin ko sa iyo, ang mobile phone ng aking bayaw ay may balanse na higit sa 10 milyon. Nakita ko na." Sinundan ni Gufeng si Lily sa mahinang boses, at biglang nagbago ang tingin ni Lily kay David. Bagamat napakaliit ng boses ni Gufeng, malinaw pa rin itong narinig ni David. Nang makita ang lalaking ito na nagpapakitang gila sa lahat ng dako, medyo natahimik si David. Pagkatapos makahanap ng mauupuan, direktang umorder si Gufeng ng 2 bote ng Remy Martin. Ang isang bote ng alak na ito ay nagkakahalaga ng daan-daang libo, ngunit ngayong narito na si David, hindi na natatakot si Gufeng. Pagkatapos ay umupo si Lily sa tabi ni David, patuloy na hinihimas ang katawan ni David sa kanyang katawan, at sinabi ng may malambing na ekspresyon, "Mr. Chen, mukhang narito ka para maglaro sa unang pagkakataon. Ngunit huwag gawin ito. Kinakabahan ka, kasama mo ako, kung may hindi ka maintindihan, tanungin mo ako." Panay ang pagdampi ng mga kamay ni Lily sa katawan ni David na ikinakunot ng noo ni David at inilipat ang katawan sa gilid. "Lily, sinabi ko na lahat, bayaw ko yan. At saka, nagbayad ako para tawagan ka dahil hiniling kong samahan mo ako, kaya bilasan mo." Nang makitang ganoon si Lily, agad na galit na sinabi ni Gufeng. "Cut! 5,000 an hour? Akala ko talaga may pakialam ang matandang babae, hindi ka sisingilan ng big deal, at sasamahan ng matandang babae ang sino mang gusto niyang samahan." Inilibot ni Lily ang kanyang mga mata kay Gufeng, ngunit hindi pumunta para samahan siya. Mula sa pananaw ni Lily, ang mga taong tulad ni David ay mga upstart mula sa kanayunan. Bigla silang may pera, pero hindi marunong gumastos, kaya na-overwhelm sila nang makita ang malaking eksena. Ang ganitong uri ng tao ay pinakamainam na bitayin, basta't siya ay kukuha ng pain, tiyak na mapipigan niya ang lahat ng ito, at walang matitira, kaya't ang Lily na ito ay mas pipiliin ang sinaunang estilo at umupo kasama si David. Sa pagkakataong ito, ang sinaunang panahon ay nakakasawa, at pagkatapos ng alak, ininom ko ito. Hindi ba ito si Young Master Gu? Paano ka nagkaroon ng pera para pumunta sa ganoong lugar? Umiinom ka pa ba, Remy? Sa oras na ito, may ilang palpak na lalaki ang dumating, at ang isa sa mga kabataang nakasuot ng anima ay nagulat na sinabi pagkatapos makita ang sinaunang estilo. Sinulyapan ni Gufeng ang binata, at medyo hindi nasisiyahang sinabi, "Ni Wei, wala akong kinalaman sa iyo dito, huwag mo akong pakialaman." Si Gufeng ay nasa masamang kalooban noong una, ngunit nang sabihin ito ng binata, syempre mas lalo siyang nalungkot. Ngunit sino ang nakakaalam na si Ni Wei ay natigilan saglit, pagkatapos ay tumawa ng malakas at sinabing, "Ang galing talaga niyang Master Gu, how dare you talk to me like this?" Kabanata 358.
Sinabi ni Wei, nang makita si Lily sa kabaligtaran, kaya nagpatuloy siya, hindi nakakagulat na ang ating young master na si Go ay naging mas may kakayahan ngayon, ito ay naging isang appointment sa Diyosa sa kanyang puso. Magpapakita ka ba sa harap mo? Pagkatapos niyang magsalita, hinailan ni Wei si Lily, inilagay ang kamay sa baywang ni Lily at sinabing, Miss Lily, paano kung makipaglaro sa young master na ito? Ni Gangzi, may bisita ako ngayon, hindi ako makakaalis dito, sasamahan ko si ni Gangzi sa ilang inuman sa ibang araw. Ani Lily sabay ngiti ng paumanhin. Sa wakas ay nakilala niya ang isang mabuting anak na tulad ni David, ngunit hindi niya ito madaling bitawan. Nakuha. Pero who knows, na sinampal ni Wei ang mukha ni na Lily, damn, even, ab. Think there's the bargain with me. Namula ang mukha ni Lily dahil sa pambubugbog, puno ng hinanakit ang kanyang mga mata, ngunit hindi siya nang ahas na magsalita. Sa oras na ito, tila hindi ito nakita ni David. Hindi pupunta si David sa sinumang bayani upang iligtas ang kagandahan para sa isang binibini. Hindi magagawa ni David, ngunit hindi ibig sabihin na hindi magagawa ni Gufeng. Si Lily ang Diyosa sa kanyang panaginip. Ngayong nakita niyang binugbog ang kanyang Diyosa, paano magtitiis si Gufeng? Ni Wei, you fucking let Lily to go to me, anong silbi ng pananakit ng babae? Kinuha ni Gufeng ang bote at tumayo, umuungal kay ni Wei. Putok. Sa sandaling bumagsak ang mga salita ni Gufeng, isang tagasunod sa likod ni Wei ang nagbigay ng malakas na sipa kay Gufeng, anak, ito ba ang tono kapag nakikipag-usap sa Viagra? Sumimangot si Gufeng, pangit ang kanyang mukha, nagngagat ang kanyang mga ngipin at sinabing, paralisado, papatayin kita. Hinawakan ni Gufeng ang bote ng alak at binasag ito ng malakas sa ulo ni Wei. Iniligtas ng bayani ang kagandahan, ngayon na ang oras upang ipahayag ang iyong sarili, kaya umiwas si Gufeng at nais lamang na mag-iwan ng magandang impresyon sa harap ni Lily. Ngunit sino ang nakakaalam na kakaway pa lang ni Gufeng ng bote ng alak, at bago ito tumama sa ni Wei na iyon, hinawakan ni Wei ang kanyang palso, hinawakan ang bote ng alak, at binasag ito kay Gufeng ng walang pag-aalinlangan. Sa pagkakataong ito, natakot si Gufeng, at tulala siyang tumayo, hinayaan si ni Wei na mabagsakan. Nang makita na ang bote ng alak ay malapit nang tumama sa ulo ni Gufeng, si David, na hindi gumagalaw sa lahat ng oras, ay biglang tumayo, hinawakan ang palso ni Wei, at sa bahagyang puwersa, si ni Wei ay napangiti sa sakit, at ang bote ng alak sa kanyang nahulog ang kamay sa lupa. Nasa lupa. Lahat sila ay lumalabas upang uminom at maglaro, para sa isang maalikabok na babae, ito ay hindi katumbas ng halaga. Binitawan ni David si ni Wei at pinrotektahan si Gufeng sa likod niya. Sa anumang kaso, si Gufeng ay apo rin ni Gu Wentian, at hindi maaaring mamatay si David nang hindi siya naliligtas. Tumingin si ni Wei sa kanyang asul na palso at galit na sinabi, Dude, sino ka? Mag-sign up. Master Ni, ang lalaking ito ay bayaw ni Gufeng, isang nouveau-riche. Tinitigan ng masama ni Lily si David at sinabing, nakakainis kay Lily ang mga sinabi ni David tungkol sa isang babae noon. Boyfriend ni Gu Linger. Hindi maiwasan ni Wei na tumingin kay David, at pagkatapos ay ngumiti ng malamig, huwag mong isipin na si Gu Linger ay isang detective, nakakamangha, hindi siya F. Art sa harap ni Lauso, kahit ang gayong maalikabok na babae ay hindi. Kasing galing. Hinawakan ni Wei ang baba ni Lily gamit ang isang kamay, at sinabi kay David na may paghamak. Bahagyang naningkit ang mga mata ni David, isang lamig ang bumungad sa kanyang katawan, at pagkatapos ay sumipa siya palabas, direktang pinaalis ang ni Wei na iyon. Wow! Ang katawan ni Wei ay lumipad ng ilang metro palayo, at pagkatapos ay nabasag ng malakas sa isang mesa, na nabasag ang mesa. Ah! Maraming mga bisita ang naghiyawan sa takot sa biglang pagbabago at nagtakbuhan kung saan-saan. Ngumisi si ni Wei at bumangon, pakiramdam na ang kanyang buong katawan ay malapit ng malaglag, at galit na tumingin kay David, ibigay mo sa akin, patayin mo siya. Kumikilos na sana ang ilang taong sumunod kay ni Wei nang makarinig sila ng masakit na boses, sino ang nanggugulo sa bar ko? Alam mo ba kung sino ang nagbukas ng bar na ito? Kabanata 359. Nang marinig ang boses na ito, ang mukha ni Wei ay nagbago ng husto sa takot, at ang mga lalaki na magsisimula na ay labis na natakot kaya nagmadali silang bumalik.
Ang binibini na nagngangalang Lily ay natakot kaya siya ay tumakbo palayo, at hindi nagtagal ay nawala. Tapos na, tapos na, tapos na. Namutla din si Gufeng at nanginginig, bro-in-law, tapos na, ang bar na ito ay teritoryo ng Chefengtang, kung manggugulo ka rito, tiyak na hindi magiging maluwag si Chefengtang. Sa sandaling matapos ang mga salita ni Gufeng, isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na nakasuot ng blindfold na isang mata lang ang nakalabas, na sinundan ng isang dosenang bar security guard sa likod ng nasa katanghaliang gulang na lalaki. Nang makita ang taong ito, labis na natakot si Gufeng kaya agad siyang bumagsak sa upuan, at umagos ang mga agos ng dilaw na likido mula sa kanyang katawan. Nang makitang ganoon si Gufeng, natahimik si David saglit. Hindi niya alam kung paano magkakaroon ng ganoong apo si Gu Wentian. Kuya Long, siya iyon. Sinaktan niya ako. Lumapit si Ni Wei sa may isang mata na nasa katanghaliang gulang na lalaki na nanginginig ang buong katawan, kumuha ng isang kahon ng mga Chinese na sigarilyo, at sinabing papuri. Pause. Ang isang mata na nasa katanghaliang gulang na lalaki ay hindi man lang tumingin kay Ni Wei, at sinabing pawis na pawis. Hindi nagtagal, isang security guard ang tumayo mula sa likuran, hinawakan ang kwelyo ni Ni Wei, at sinampal siya. Matapos ang mahigit 10 hit sa kabuuan, namamaga ang buong mukha ni Ni Wei. Ngayon mo lang ba ginalaw ang kamay mo? Matapos tamaan ng aking Ni Wei, ang isang mata na nasa katanghaliang gulang na lalaki ay tumingin kay David at nagtanong. Hindi masama. Tumango si David. Zhang Sui. Muling ngumuso ang isang mata na nasa katanghaliang gulang, at naglakad ang security guard patungo kay David. Sa sandaling itinaas niya ang kanyang kamay, hinawakan siya ni David, binabugbog mo ba ang mga tao nang hindi nagtatanong ng walang pinipili? Nang makitang naglakas loob si David na lumaban, sumimangot ang isang mata na nasa katanghaliang gulang na lalaki, lahat ng nanggugulo dito sa aking dragon na may isang mata ay tumatama sa tig-50 malalaking tabla, at pagkatapos ay nagtatanong kung bakit. Sinusubukan mo bang labagin ang aking mga patakaran? Narinig ko na ang mga tao ng Chefengtang ay magalang at matapang, at ang may-ari ng bulwagan ay tinatawag na isang buhay na Buddha. Yan ba ang ginagawa mo? Sa oras na ito, nagsimulang makaramdam ng pagkasuklam si David kay Chefengtang. Noong una, nang sabihin ito ni Gullinger, nagkaroon siya ng magandang impresyon sa Chifeng Hall na ito, lalo na ang pinuno ng bulwagan, si Chifeng, na hinangaan ni David, ngunit ngayon ay tila sabi-sabi lang ang lahat. Ano ang Chefengtang ko? Kayo na ang humusga, sasampalin ko ng 10 beses, inaasikaso ko ang laban ninyo. Malamig na umungol ang dragon na may isang mata. Paano kung hindi ako lumaban? Ngumisi si David. Kung hindi mo gagawin ang sarili mo, tutulungan kita. Sabi ng dragon na may isang mata, at sinampal ng sampal si David. Ang bilis ng one-eyed dragon ay sobrang gulat si David na pinagpawisan si David. Habang pinapanood ang isang dragon na may isang mata na kumikilos, itinaas ni David ang sulok ng kanyang bibig at hinawakan ang palso ng dragon na may isang mata nang umabot siya. Gusto kong mga tuwiran, bakit kailangan mong gawin ito? Nagulat ang dragon na may isang mata, at biglang sinubukang alisin si David, ngunit nalaman niyang kahit anong pilit niya, hindi siya makawala sa pagkakagapos ni David. Anak, alam mo ba ang kahihinatnan ng paggawa nito sa akin? Galit na sabi ni Dragon na may isang mata. Sa harap ng napakaraming tao, pinigilan siya ng isang hindi mapansing binata, paanong hindi magagalit ang dragon na may isang mata? Obvious naman na ikaw ang una, bakit Chefengtang ka pa rin hindi makatwiran? Walang magawang sabi ni David. Sabihin mo sa akin ang tungkol sa iyong ina. Ang kabilang kamay ng dragon na may isang mata ay agad na ikinuyom ang kanyang kamao at iwinagayway ito kay David. Napakunot ang noo ni David, at lumabas sa kanyang katawan ang pamatay na aura. Paulit-ulit niyang pinipigilan, ngunit ayaw niyang umabot sa malayo ang dragon na ito na may isang mata. Nang sumuntok ang dragon na may isang mata, pinalayas ito ni David. Kabanata 360. Putok. Direktang sinipa ng sipa ni David ang dragon na may isang mata, at sa pagkakataong ito ay lumipad ito ng mahigit 10 metro bago ito bumagsak ng husto. Nang makitang talagang naglakas loob si David na sundan ang dragon na may isang mata, labis na natakot si Gufeng kaya inilibot niya ang kanyang mga mata at halos mamatay.
Anak, ang lakas ng loob mong talunin si Kuya Long, ngayon patay ka na. Nang makita ni Wei na natama ni David ang isang dragon na may isang mata, tuwang-tuwang sinabi niya. Sinulyapan ni David ang ni Wei na iyon, malamig ang kanyang mga mata, at sa sobrang takot ay hindi na naglakas loob na magsalita si ni Wei. Sa oras na ito, ang dragon na may isang mata ay inalalayan ng isang tao, at may dugo sa sulok ng kanyang bibig. Linisin ang bukid, isara ang pinto. Tinitigan ng dragon na may isang mata si David, at saka malakas na nag-utos. Hindi nagtagal, ang buong bar ay nawalan ng laman, at maging ang sinaunang estilo ay itinapon. Sa malaking bar, si David na lang ang natira, at 12 ng mga security guard ng bar. Matapos itapon si Gufeng, bumangon siya nang may nanginginig na mga paa at tumakbo palayo nang hindi ibinaling ang kanyang ulo. Sa oras na ito, wala na siyang makikilalang bayaw. Pinunasan ng dragon na may isang mata ang dugo sa gilid ng kanyang bibig at lumapit kay David na may malungkot na mukha, anak, ikaw ang unang taong nakipag-away kay Lao Su. Kung hindi kita papatayin ngayon, ano ang magiging reputasyon ng aking Chifeng Tang? Tahimik na umupo si Chen Jing sa upuan, kumuha ng isang baso ng alak at ininom ito, hindi nagbago ni Katie Ting ang kanyang mukha. Kung hindi dahil sa reputasyon ni Chifeng Tang, at ang iyong hallmaster ay isang bayani sa Women's Middle School, sa tingin mo ba may pagkakataon pa bang magsalita sa harap ko ngayon? Sabi ni David na may halong panghahamak. Good boy, galit na galit ka kapag malapit ka ng mamatay. Puno ng galit ang mukha ng dragon na may isang mata, patayin mo siya para sa akin. Nagutos ang dragon na may isang mata, at 12 ng mga security guard ang sumugod kay David na may dalang mga patpat. Maliit. Malamig na bumantong hininga si David, at ang kanyang anyo ay biglang nawala sa kanyang pwesto. Kaagad pagkatapos, ang dragon na may isang mata ay nakakita ng isang itim na anino na lumilipad sa karamihan, at pagkatapos ay dumating ang tunog ng pagluluksa. Pagkaraan lamang ng ilang minuto, wala ni isa sa 12 ng mga security guard ang nakatayo, at lahat sila ay bumagsak sa lupa at umiyak sa sakit. Gayunpaman, ang mga security guard na ito ay hindi nagbabanta sa buhay, at si David ay nagpapakita ng awa. Fuck! Ibinuka ng dragon na may isang mata ang bibig nito ng sapat upang magkasya ang isang itlog, at ang natitirang mata ay puno ng takot. Dahan-daang naglakad si David patungo sa dragon na may isang mata, at ang dragon na may isang mata ay patuloy na umatras sa takot. Siya ay umatras hanggang sa pader, ang dragon na may isang mata ay walang paraan upang umatras, at sinabi niya kay David nang may takot, ikaw, anong gusto mong gawin, miyembro ako ng Chifeng Tang, kung papatayin mo ako, siguradong hindi ka pababayaan ng aming hallmaster. Huwag kang kabahan, sinabi ko bang gusto kitang patayin. Tiningnan ni David ang kinakabahang hitsura ng dragon na may isang mata at hindi niya maiwasang mapangiti, kailangan ko lang tawagan mo ang iyong hallmaster. Natigilan ng dragon na may isang mata, ano ang gusto mong gawin ng ating hallmaster? Bagamat ang aming hallmaster ay isang buhay na bodhisattva, kung gagawin mo ang shop na ganito, magagalit din ang hallmaster, at baka patayin ka nito. Hindi ba gusto mo na lang akong mamatay? Nandito na ang hallmaster mo, hindi mo ba sinunod ang gusto mo? Medyo kakaiba si David, paano naalala ng dragon na ito ang isang mata? Ang mukha ng isang mata na dragon ay agad na napahiya, at ang kanyang mga mata ay umiwas, ako. Ang aming hallmaster ay narito, natatakot ako na hindi niya ako mapatawad. Ang mga salita ng dragon na may isang mata ay agad na nagpaunawa kay David na ang pakiramdam ng taong ito ay natatakot na ang kanilang hallmaster ay dumating at guluhin siya. Kung tutuusin, ang pagiging mayabang at dominante, ang pananakit sa mga tao ng walang pagtatanong, ay hindi katulad ng ginawa ng maalamat na Chifeng Tang. Tawagin mo ang iyong hallmaster, o mamatay, piliin mo. Ayaw ni David na makipag-usap sa dragon na may isang mata, kaya nagbanta siya. Tumatawag ako ngayon. Sa harap ng mga banta ng kamatayan, ang dragon na may isang mata ay hindi nag-atubiling. Inilabas ng dragon na may isang mata ang kanyang mobile phone at matawagan lamang ang hallmaster na si Chifeng. Abangan ang mga susunod pang kabanata ng David Chen, ang lalaking walang katulad. For more updates, please subscribe to my YouTube channel and don't forget to like and share. Thanks for your support.